Good morning mga kabiyahe. August 1, 2026. Punta tayo ng Pugpug Bikers ulit. In fact, family camping to. Imimit ko yung family ko sa isang campsite sa Norsagaray. But before that, biyahe muna tayo ng Pugpug Bikers for breakfast. Then sa isang campsite na sikat sa Bulacan. Before tayo mag-ride out, pakita ko muna yung semi-bikepacking setup ko. Having a gravel bike na with semi-threaded tires. So nagpalit ako ng rear wheel to Gravel King SS or semi-slick 35C, and then nagpalit din ako ng front tire na Gravel King SK or semi-knobby 35C. Ito first time ko itatry sa biyahe na to. And then nagpalit din ako ng rotors for the disc brake, RT56 ng Diore. Highlight ko lang din, no, first time kong gagamit nitong Sahu 11 liter capacity saddlebag. So good, meron siyang lalagyan ng ilaw. Sana natin. Tapos first time ko rin gagamit nitong bike mount, handlebar mount for GoPro para may third person view ako habang nagre-ride. And then this is Insta 360 adapter, magnetic. Tapos ito Telesin bike mount. And then ito, I'll use sa first biyahe itong bigay ni Papa, no? Thank you, shoutout sa tatay ko. GOID CC700 bike computer. So basically pa-follow ko lang yung navigation na kinreate ko the other day. At naka-define na dyan yung course na gusto kong i-take. Tapos tuturo na lang niya sa akin via the map kung ano yung susundin kong ruta. So start na tayo. Okay. Ayan. Marami akong i-discover today. Sana magawa natin 40 kilometer ride to the campsite, Connor Woods in Norsagaray, Bulacan. Thank you mga kabiyahe. Kita-kits. Okay, time check 7:01. Dito tayo sa Bukawi, Bulacan, patawid ng Santa Maria. Ang ruta na kukunin natin is yung Pandi Angat Road. Yun yung paborito kong ruta last time, papuntang Pugpug Bikers. At mabagal lang ako kasi ang bigat ng bike ko. Dahil marami akong gamit, marami akong bag. Siguro yung 12 kilo na bigat ng bike ko, nadagdagan pa ng mga 3 or 4. Mga 16 kilos yung bigat ko ng bike ko. Ano tayo? Santa Maria. Dito tayo dumaan dati. So, kakaliwa tayo pagdating dito sa gasoline station. Hindi ko alam pangalan ng gas station. Fuel Hub gas station. Okay. Stop over tayo. Dito ulit tayo kay Domeng Malunggay Pandesal, cheese pandesal ni Domeng. Bili tayo kahit dalawa.
Bilan? Dalawa, oh. 2 piraso. Walang cheese, malunggay lang. Masarap. Thank you, Domings. Sarap talaga. Pasok na tayo ng Pandi, bayan ng kasaysayan. Okay, stop muna at kailangan ito. GU Energy Gel Tri-Berry Flavor. Try natin. Ulit yung mga kubo at mga buko. Ito na tayo ulit. Barangay Pinagkwartelan. Dito raw tinayo yung first Philippine Republic, unofficial Philippine Republic noong 1897 under Casebio. Nung mga katipunero dito sa Pandi, Bulacan during the Philippine Revolution against Spain. Ito yung magandang resort. Ewan ko kung nirerentahan. Ito na tayo sa liblib na part ng Pandi, puntang Angat. At mamaya daraan ulit tayo sa Barangay Encanto. Ito na nga, ilisanin na natin ang Pandi. Ito na tayo sa Angat. Ito na nga, dito na tayo sa Barangay Encanto. Puti, liblib tong lugar, maraming puno, hindi ganong mainit. So officially, ito na. Barangay Encanto. Angat na tayo, Angat, Bulacan. Dito nga pala may ginagawang daan, no? Nung muling punta ko nung March, wala pa tong ginagawang to. Kaya best na pumunta rito with the mountain bike or
gravel bike. Hindi natin alam kung hanggang saan itong ginagawa. Pero ito, papakita ko. Ito na ang highway puntang Pugpug. Init. Ito na yung Angat River. Walang tao, sarap. Wakas, narating na natin ulit after 34 kilometers. Ang ganda talaga rito. Oras na para mag-almusal dito sa Pugpug Highlands Cafe ulit tayo. Napakalapit lang sa view. Pugpug Bikers Highland. Morning. Hi sir, good morning. Okay sir, park na sa Okay. Woohoo! Dito na tayo ulit. We have our menu for breakfast. Pansin ko lang meron silang dragon fruit lemonade. Magkano kaya ito? Mukhang gusto kong tikman to. Bihira kasi tayo makakita nito. At ito yung breakfast nila. Last time in-order ko yung beef tapa. This time, okay, ito lang siya. Isip ko pa kung anong ordering ko. Siguro beef tapa na lang ulit. At coffee. Thank you.
Hindi ko itutuloy yung pagpunta ron sa Pugpug Resort kasi nabasa ko yung mga review sa Google Maps. Ang daming human toll fee, mga 5 tao. Kailangan mong daanan para magbayad ng toll fee. Taabot ka ng halos 200, 300 para lang marating yung part ng river na yun na pwedeng paliguan. So, medyo scam yung dating. Siguro gagawin ko na lang kapag may kasama. At so ngayon plano ko pumunta na sa resort, sa campsite para i-meet yung pamilya ko mamaya. Thank you ha. Welcome po. Sige po, ticket na. Yes. Okay. Bye. Thank you. Sige po. Ito, Silver. Okay, medyo naligaw ako. Dumiretso ako rito. At pala dito. Sa sitio... hindi. Sitio... Kalimutan ko yung pangalan. Sasundan na lang natin tong nasa mapa ko. Kung eto na tayo. Wow. Dito na tayo. Tayo. Rough road. Ito na tayo. Saan kaya kami? Dating resort daw to, Prince Kevin Resort na ginawang campsite. So kailangan kong ma-meet yung owner or caretaker para malaman ko kung saan. Morning po! Sir, Ano pa? bali nauna lang ho ako. Ano pa pala? Ah, saan po, sir? Tubog ng Palok area, ito yung kanyang pwesto. Okay po, tapos ito yung CR. Nga po, dito po siya na. Okay, hihintayin ko kasi sila, papunta na sila. Wala pa naman yung ibang guest. So dito po sa left side, no? Apo. Sige po. Para ito yata sa akin na itong buong... Pagitan na itong dalawang kawayan. Para sa lato kay Mito. Kay Mito pala. Kay Mito at sa park na yung area na. Sa kay Mito po kami. Dito? Okay. Ano ba pangalan nyo, sir? Leo po. Nice. Okay, mga kabiyahe, narating na natin ang Corner Woods campsite dito sa Norzagaray, Bulacan. At medyo malaki yung area na binigay sa amin. Mula dito sa puno ng kay Mito hanggang dun sa punong yun. Siguro mga 4-3 tent kasya rito. Hinintay ko lang yung mga kasama ko.
At i-meet ko sila rito mismo para mag-setup at mag-overnight camping. First time kong ginawa tong bike touring or bike packing, semi-bike packing. Medyo mabigat talaga yung bike kaya bagal lang ako. Siguro nasa 16 to 17 kilos yung bigat ng bike dahil marami akong gamit. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga products na ginamit ko. Okay, unahin ko itong bike stand na to. Sa Shopee ko lang nabili to at matibay naman siya. Kailangan mo lang isuot yung pinaka crank arm nung iyong bike. At yan, stable naman siya. Di nung gumagalaw, lalo na kung mabigat bike mo. Maganda siya, no? So, nasa Shopee to. I'll put the link sa description para sa mga gusto ring bumili. At ito yung mount for the Go Ultra Insta360. So, yung pinaka rubber grip na to, i-attach mo sa handlebar. Tapos yun, dito may peg lang para i-enclose yung camera. So hindi ko pa nakikita yung output, no, pero hindi siya ganun ka sturdy, kaya okay pa rin na pag Go Ultra sa chest pa rin, sa ganito naka magnet pa rin sa loob yung camera para may first person point of view habang bumabiyahe. And then ito namang bike computer na GUID CC700, okay din naman siya, kaya lang hindi siya nagre-reroute. Sinusundan niya pa rin yung original route, or binibigay niya yung bagong mas mabilis na ruta. Pero kung hindi rin ang gusto mo, pipilit ka niya doon dalhin. Kaya buti na lang kabisado ko ipapunta rito. Hindi ko sinunod yung ruta na pinopropose niya. Nakarating naman tayo ng maayos at safe. So pag-aaralan ko paano i-disable yun dito sa GUID CC700. Sa aking rear tire, ang Gravel King SS Plus, okay siya. Wala naman akong problema rito. At sabi sa mga gravel community, okay daw ang mixed setup, meaning threaded tire sa harap for corner gripping at braking, tsaka mga loose gravel. Tapos sa likod, medyo slick or medyo hindi ganun ka-threaded para smooth at mas maganda yung rolling resistance, mas less rolling resistance para hindi nadadrag. Okay to, nakadalawa na yung gulong ko na Pana Racer Gravel King sa harap tsaka sa likod. SK and SS Plus. SK Plus and SS Plus. Lalagay ko na lang yung link sa description ng video. At ito, yung aking Sahu 11 liter saddlebag. Lalagay ko rin sa description yung link. So maganda, may kabitan siya ng ilaw. Tapos meron siyang strap dito for maybe jacket or mga basang bagay. Tapos ang kagandahan nito, ang lalim niya. Kahit mga gamit na essentials pwede mo lagay ito. May dala akong damit, tuwalya. May dala akong another bag. Tapos may dala akong camping hat, camping cap, microfiber cloth, toiletries, toothbrush, soap, toothpaste, shampoo. At may dala rin akong tsinelas, syempre. Malalim siya at marami kang malalagay sa loob. Okay na okay siya. Ang kagandahan nito, kasi mahaba siya, no? Instead na bumili ako ng mudguard sa likod, lalo na kung maputik yung ride, para protectionan yung pagtalsik sa likod ko, ito siya na yung gumagawa nun. So dual purpose siya, big storage plus mudguard na rin. Madali namang linisin to dahil waterproof. Yung likod ng campsite may pond.
At sabi ni Kuya kanina, may mga isda raw dyan. Pwede naman siguro mang isda. May dala kang fishing equipment. Tapos, so yung camp area namin malawak, no? Hanggang dito, sa puno na to. At doon sa dulo, meron pang mga campsite. At yung ibang vlogs na napanood namin, doon nagsiset up sila. And somewhere doon sa dulo meron pa. Sa likod namin, farm siya. So tahimik talaga at medyo malayo sa daan. Tapos ito, CR. At si Kuya Leo, dito lang siya. Okay. Before dumating yung mga madam, kailangan ko ng maligo para pagdating nila presko, pogi, at tutulungan ko silang mag-setup ng tent. Thank you sa pagsama. Gagawa ako ng isa pang vlog tungkol sa camping namin in a separate video. So sa lahat ng sumama sa akin sa trip na to, mula bahay hanggang Pugpog hanggang dito, thank you very much. Ingat!